sa iyo, Ted, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Opo, ano po ang tawag dito po sa inyong petisyon sa Supreme Court? Well, actually, yan ay kasama doon sa aking petition sa Korte Suprema na kung saan kinwestiyon ko yung pagpapaliban nila ng barangay election sa December 2025. Kasi sabi ko, unconstitutional yung batas na ginawa nila. Ngayon, itong mga liga ng mga barangay at 21 punong barangay, nag-file sila ng intervention at tinututulan nila ang aking petisyon at talagang gusto nila ma-postpone yung nasabing halalan. Ngayon, bilang bahagi ng kanilang intervention, nag-submit sila ng mga resolutions, mga special power of attorney, mga sworn statement na notaryado umano nitong attorney Espera na yung pirma noong attorney Espera doon sa kanilang mga sworn statement ay kahawig at katulad or identical sa pirma noong nagkasuma yung witness ng doon sa Senate Blue Ribbon na committee hearing. Kaya nagkaroon kami nagkakaling kami. Bakit gano'n? Dahil sa pinabukasan may lumabas na isang attorney Espera na nagpahayag na hindi siya pumirma sa ganung uri ng mga dokumento. Kaya hinihingi namin sa Korte Suprema na magkaroon ng verification yung bang mga sworn statements na isinumite sa Korte Suprema nito mga liga ng mga barangay at punong barangay ay pinanumpaan nila sa harapan mismo ng attorney Espera o yung bang attorney Espera na nagbutaryo sa kanilang mga sworn statements na isinumite sa Korte Suprema ay karing attorney Espera na nagbutaryo nitong affidavit ni Mr. Teta. So, yun ang aming hiningi. Kaya nag-file kami ng manifestation of great concern sa ating Korte Suprema para ipaalam sa kanila yung mga ganitong pangyayari. Opo, pero bagamat yung pong affidavit doon sa Senado no, na umano'y ninotaryuhan itong si Espera ay ibang separate case no po na dito po sa sinasabi po na kanyang pagpapabulaan no, na siya nga nagnotaryo dito po sa inyo mismong manifestation po sa Supreme Court. May mga binabanggit kayo na para bagang glaringly katakataka. Opo, pwede ba? Kaya nga kasi kami dahil sa bakit gano'n na kulang-kulang na 6 na po o 6 na po dokumento ay sabay-sabay na notaryo sa isang araw na kung saan galing pa ito sa Isabela at iba pang mga area at sinabang lahat ay punta dito sa Maynila. Pero pang isang instance na yung isang resolution adopted by the punong barangay ng August 18, adopted nila yung resolution. Pero notaryado din ng August 18 dito sa Maynila ay yung resolution ay kinadapt nila sa dito na Isabela. Kaya doon kami nagtataka kung bakit ganito mga pangyayari. Kaya kami naging curious nung lumabas itong pangyayari dito sa Senado. Kaya ito isinumite namin sa ating Korte Suprema. At hinihingi namin sa Korte Suprema na kailangan mag-verify na mabuti dito. Kasi kung may anomaly na magkakagawa mga sworn statements na isinumite ng intervention, paghahain kami ng constitution to this intervention. Hihingi namin na i-deny yung intervention kasi hindi tama yung mga dokumento na sinumite nila. Basahin ko po, attorney, with your permission, number 8. Yes, more glaringly, in Annex B50 of the Petition Intervention, Barangay Resolution number 17 appeared to have been adopted on August 18, 2025 at Wigan, Cordon, Isabela. Yet, it was notarized also on August 18, 2025 by Attorney Espera in the city of Manila. Similarly, the special power of attorney of Punong Barangay Virgo Champang of Wigan, Cordon, Isabela was also notarized on August 18, 2025 by Attorney Espera in the city of Manila. Di po yun, ganda. Oo. Yun ang aming pinagtataka. Bakit gano'n, ano ha? At exingas, lumabas nga itong pagkakataon ito na kami, kasi nung sinagmitin namin yan,
hinihingi namin sa Korte Suprema na yan maimbestigahan. Kasi before we pass this manifestation, nung mag-submit kami ng komento laban doon sa sinasabi natin convention, we already brought to the attention of the Supreme Court yung circumstances na yan. At lalong na umiting ang aming pagpapatibay na may kaunting itama yung pagkakagawa nung lumabas nga itong attorney Gutesa na ito na may affidavit na firmado din ng nasabing attorney Estera. Okay, sige. Attorney, sinumpaan at nilagdaan sa harap ko, di ba? Yes. Okay. Sa harap ko at ipinakita sa akin na nagsasalaysay ang kanyang lisensya o namang pagkakakilanlan, di ba? Identification card. Yes, opo. Bilang patunay na siya ang nagsalaysay at lumagda sa sinumpaang salaysay na ito, etc. etc. Appeared before me, di ba? Opo. Sige. Opo. So, attorney, gaano pa ka-importante na yung affidavit in this case po, no, yung sinasabi nga po na affidavit po itong mga SPA na ito at saka yung pong kanilang pagpirma dito po sa patunay, no, sa kanila pong resolution na ito, ang gaano ba ka-importante na totoo yung notaryo nito sa kaso, gaano ba ka-importante yun? Kasi yung notaryo na yan ay mga taong pumirma doon ay nanunumpa sa katotohanan ng nasabing mga sinabi niya doon sa kanyang affidavit o sworn statement na kung siya ay nagsisinungaling doon ay nalabas na siya ay nagkasinungaling at maaaring makakusahan siya ng perjury o pagsisinungaling sa ilalim ng revised penal code, diba? At saka yung kung hindi naman totoo na siya humarap doon ay maaaring sa falsification ng public document at saka yung notaryo naman kung hindi naman humarap talaga sa kanya ay maaaring magkaroon din ng administrative or criminal liability sa ilalim ng ating batas. Ayun, so kumbaga yung pong nagpanotaryo at saka yung nagnotaryo ang meron pong pananagutan sa batas. Yes, yung ang pananagutan sila sa batas. Kaya nga, meron tayo yung tinatawag na mga perjurious statements na yan ay criminal liability. At yan ay pinarurusahan ng ating batas. Opo, attorney, bago ko po samantalahin na pagkakataon na ito, no po, sa isa pa hong gusto kong maitanong sa inyo, no, pwede bang tulungan nyo lang ho kami bilang isa rin po sa mga bihasa sa pagsasalin sa wikang Filipino ng mga katagang English? Basahin ko lang ito, no? Sa inyo pong, sa inyo pong inihain na manifestation, nagpungkat kayo ng jurisprudence, no? Si itong Mina versus Attorneys Manigos, Anchuvas, and Arca. And I quote, "The court has been consistently emphatic in reminding that notarization is not an empty, meaningless, and routinary act. It is invested with substantive public interest as it has the effect of converting a private instrument into a public document. A public document, in turn, is admissible in evidence without need of first proving its authenticity. In other words, a notarized document is, by law, entitled to full faith and credit upon its face." Yun, liwanag yan, Ted. Yan ay decision ng ating Korte Suprema na nagbibigay patunay kung gaano kahalaga at gaano kasagrado ang isang document na pinanumpaan sa harap ng isang notary public. Yan ay hindi ordinary act lamang, hindi yan routinary, hindi yung pangkaraniwang ginagawa, kundi yan ay talagang binibigyan ng malalim na pagpapahalaga. Kasi yung unang ginawa lamang is private document lamang yan. Sa kanya lamang yun. Ngunit, nung yan pinanumpaan na, naging public document na yan. Ang ibig sabihin, lahat tayo ay involved. It involves public interest already. Kaya napakabigat ng nilalaman ng nasabing kasulatan kapag pinanumpaan na sa harap ng isang notary public. Okay, sige po. So, klaro yun. So, ngayon po, ano po ang inyong prayer dito po sa inyong petition, manifestation po, attorney, sa Supreme Court? Well, dito sa aming manifestation,